Have you considered yourself blessed? Amen. Amen. Katulad nga natin na sabi kanina, position na po natin yan sa Panginoon. But sometimes, sabi ko na rin kanina, naunahan ko yung mga sinishare ko na ano nangyayari minsan dahil nga sa mga bagay-bagay na nangyayari, yung dating alam mo na blessed ka, unti-unti nawawala sa system, nawawala sa'yo, nawawala sa system mo na banggitin, anak ako ng Diyos, dinless ako ni Lord, na tinanggap ko siya sa buhay ko. Remember, when you were born again into God's family, you were born rich. Amen. King of Kings and the Lord of Lords. Ang Diyos natin. Amen. Huwag naman po natin malilimutan na yung tinanggap natin na lumikha ng langit at lupa. Ang nagmamayari ng lahat na nandito ay Diyos mo at nasa sayo. Huwag po natin kalimutan yung bagay. Di ba talakpakan ko natin ang malakas ang Panginoon? Yes, Lord. Na naman po yung mga bagay sasabihin natin, bakit ganito yung nangyayari? I thought, bless yung buhay ko. Akala ko ba may bless ako? Bakit may mga ganito, may mga ganyan, may mga gano'n, may mga ganire? Alam niyo po ba, sinasabi lang po sa atin ni Lord, tayuan natin yung position na ibinigay sa atin. Regardless kung ano man yung mga bagay na hindi mo pa natatanggap sa buhay mo, o sa buhay ko personally, hindi po matatapos doon yung sinasabi ng Lord at hindi po magbabago yung sinasabi ng Lord na yung buhay mo ay blessed. Sa harapan ng Diyos, maaaring hindi tinitingnan ng tao na blessed ka, maaaring nakikita na, bakit blessed ka ba? Parang yung napaka-miserable naman ng buhay mo. Hindi po tayo titingin, hindi natin pakikinggan yung sinasabi lang ng tao. Tao lang po yan. Ang tinanggap po natin at sinasamba natin ay Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Na siya lumikha ng lahat ng bagay sa lupa. Amen? Huwag po natin kalimutan yon. Ano man yung mga bagay na sinasabi ng kaaway, ganyan ba yung bless? Ganyan yung bless? Bakit wala ka ngayong ganito? Time will come. Alam natin, na ang pangako ng Diyos hindi man yung langit lang eh. Ang pangako ng Diyos hindi lang yung heaven, that we will go into walk. Diba sabi doon, yung lalakaran mo ginto, yung mga jewelries, yung mga pearls, lalakaran mo, makikita mo lang na nagkalat. Hindi lang po yun doon, even here, kayang kami po ng Lord yan sa buhay po natin. Pero paano natin nilalakarin yung sinasabi ng Lord? Di po ba? In Ephesians 1, 3, and 4, sabi po dyan, how we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we belong to Christ. Hallelujah. Katulad ng sinabi ko kanina, we are blessed. Tayong lahat na nandito, na tumanggap sa Lord, pinagpala na ng Panginoong Diyos. Sa spiritual nating buhay, alam natin na tayo po ay hindi lang tao, tayo po ay spirito higit sa lahat. We have the soul, the spirit, and the body. Tatlo po ang komposisyon po ng tao. Kung tayo man po, sinabi dyan, you are blessed, yung spiritual natin, ibinigay na lahat ng Lord. Pag spiritually ayos tayong lahat, blessed tayong lahat, ano pa po yung bagay na hindi po kaya-kayang bigay ng Lord. Na yung mga spiritual, susunod na lang po yung mga bagay na material. Susunod na lang po yung mga bagay na hinihingi natin. Kasi blessed na po tayo. Posisyon natin, pinagpala na po tayo ng Diyos. Bible po ang nagsasabi niyan, hindi po ako. Kino-quote ko lang po yung sinasabi ng Bible at lagi po namin sinasabi, sa desisyon po kasi lagi yan magtatalo eh. Kung paano po natin tinatanggap yung mga bagay na yun, yun ang mangyayari. Kung tatanggapin mo yan negatively, then you will have the result of negative. So ganun, pag tinanggap mo ito ng totoo, positibo at gagawa sa'yo, then magre-result dito ng positive. Positive action sa'yo, positive move sa'yo. At yun ang lalabas at makikita sa atin. Amen? Doon minsan nanghihina ka, may mga bagay na gano'n. Gracious God, yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Na kahit may mga time na nanghihina ka, hindi ibig sabihin na wala na yung position mo. Hindi ibig sabihin na tapos na o tinanggal na ni Lord yung position mo. Remember, kahit nagkakamali tayo, kahit ano man yung nangyayari sa atin, posisyon na natin yan sa harapan ng Diyos. At dapat natin patuloy tayuan. Sabi po sa verse 4, long ago, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without faults
in His eyes. Diba? Without fault in His eyes. Pero nagkakamali pa rin po tayo. Again, nire-remind po tayo that our position in God, nandun na po. Hindi po yan bumababa. Sinabi na ni Lord po yan. Ang Lord na po yung nagsabi na yung position mo, bless ka. Tanggapin po natin at patuloy natin i-count yung mga blessings na dumarating sa buhay natin. Maliit man po yan o na malaki. Patuloy natin sabihin sa Lord at patuloy natin yung i-consider yung mga sarili natin na mga pinagpala na binless na ni Lord. Amen po? Amen. Next. Alam naman po natin, yung source of blessing natin is in Christ. Amen? Hindi po yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin ngayon sa buhay. Hindi yung tatay mo, no? Kung ikaw ay estudyante, na yung source, hindi, bakit nagiging source? Siguro kung estudyante yan, baka maaaring titignan mo na yung source ng blessing mo is yung daddy mo, o yung mga kamag-anak mo, ang uncle mo, tiyo, tiya, tiyan, si Chong, si Chang. Pero hindi, dapat pa rin, patuloy po na rin natin binabato sa Panginoong Diyos yung lahat ng bagay. Sabi niya, in Christ we share in the riches of God's grace. He is our true blessing talaga. Yes. Siya talaga yung source ng lahat-lahat sa buhay po natin. Sabi sa Ephesians 1:7, in Christ we are set free by the blood of His death, and so we have forgiveness of sins. How rich is God's grace. So yun yung Panginoon na sa buhay natin na napakasagana ng biyaya niya, na kahit ano man yung nagagawa natin, because nga napaka-rich niya sa biyaya, na yung Diyos na pinaglilingkuran natin na tinanggap natin, patuloy natin na-experience yung kabutihan po niya, patuloy natin na-experience yung kadakilaan niya, patuloy natin na-experience yung grace niya sa buhay natin. Amen po? Amen. In Ephesians 2:7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So, si Lord na tinanggap po natin, si Lord Jesus na tinanggap natin sa buhay natin, ay grabe po. Sabi niya, incomparable riches of His grace. Talagang hindi natin pwede ikumpara kahit kanino man o anumang bagay. Yung kabutihan po ng ating pong Panginoon. Na lagi po natin siyang makita na Diyos na napakabuti, Diyos na lagi pong gumagabay, na lagi pong nagpapala, na lagi nagbibigay po ng biyaya niya, at hindi po nagkukulang, hindi po nagbabago. Kung nakikita natin minsan, nararamdaman natin, maaaring dinadaya tayo ng kaaway, huwag natin tanggapin po yun. Huwag natin tanggapin na yung Diyos natin nagkukulang, Diyos natin nagpapabaya. Never, never, never po mangyayari. Amen po? Amen. Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Amen. Number 2, in Christ we share in the riches of God's glory. Wow. In Ephesians 1:18, sabi po dyan, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the wonderful future He has promised to those He called. Makikita natin dyan your heart. Hindi po dyan sinabi your mind. I pray that your mind will be flooded with knowledge. Hindi lang po yung sa isip Kasi po, pag sa isip lang nakalagay, normally nababago, nawawala. Diba, alam naman po natin yung isip ng tao, pero bakit sinabi, dun sa puso talagang sabi doon, mag-flood talaga ng liwanag. That you can understand the wonderful future. Liwanag po ng liwanag ng Word of God, ng salita ng Diyos, ng pangungusap ng Lord sa bawat isa po sa atin. Yung wonderful future He has promised. Pangako po ng Panginoon. Sa Jeremiah, sinabi na po kanina ni Kuya Ron, habang nandito po siya sa harap, 29:11. Anong pangako ng Diyos? Ito po, even yung future po natin talagang hawak ng Lord. Siya po yun, ang nag-promise niyan sa mga tinawag niya. Tinawag po ba tayo ng Lord? Amen. Amen. Tayo po'y tinawag, kaya kasama po tayo dyan sa promise ni Lord na tinanggap po natin siya sa ating buhay. And I want you to realize what a rich and glorious inheritance. Wow. Di ba po, nakikita niyo po ba kung gaano katindi yung binibigay sa atin ng Lord? Kung sino po tayo? Yung mga bagay na nakita natin sa kanila, yung kanina mga slides na naunahan, ng mga mayayaman,
I-compare niyo po lahat ng net worth ng mga yon. Sabi po dyan, grabe. Amen. Mas mayaman ka pa doon. Mas mayaman pa tayo doon. Oh, sigurado ka dyan, brother. Diba? Minsan gano'n eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Sure. Minsan po kasi yun eh. Alam niyo po, pag laging gumana yung isip, pagdating sa mga spiritual na bagay, lagi mo maka-question eh. Pero bakit sinabi sa heart, yung heart natin na talagang purihin natin ang salita ng Diyos, na yung puso natin talagang i-flood natin ng liwanag ng Word of God, hindi mo siya mako-question. Ang gagawin mo lamang talaga, matatanggap mo, mas mayaman ako dito, at yun ang gagawin ng Lord. Huwag po tayong tumingin dun sa mga bagay na material na nakikita natin para sabihin natin, nga, bless ako. Amen? Purihin po ang Panginoon. Meron po tayong great inheritance sa Lord. Amen. Mangyayari po yung mga bagay na yan. At alam niyo po ba, yung higit natin pinaghahandaan, hindi lang naman dito eh. Ang buhay dito temporary, ang pinaghahandaan natin yung higit eh. Yung higit na buhay. Amen po? Amen. Na-excite po ba kayo sa makikita natin? Na-excite po ba kayo sa mga bagay? Amen, dapat po. Exciting. Sabi po dyan, sa Colossians 1:27, for it has pleased God to tell His people that the riches and glory of Christ are for you Gentiles too. Amen. For this is the secret, Christ lives in you, and this is your assurance that you will share in His glory. Hallelujah. Amen po? Amen. Hallelujah. Napakagaling po ng ating pong Panginoong Diyos. No? Hindi lamang po tayo, before, during yung mga Old Testament, alam niyo ba yung mga hindi Jews, yung mga hindi anak ng Lord, ang mga ano sa kanila is mga outcast talaga eh. Pero salamat sa Lord. Before yun tayo, posisyon din natin yun eh. Pero nung tinanggap na natin si Lord, wow! Wow, nagkasama na po tayo sa promise. Diba? Nakita niyo po yung promise ni Lord sa atin, hindi lang yun sa mga Israelites, hindi lang yun sa mga Jews, sa chosen people of God, even us, na mga hintil, mga Gentiles, tayo rin po, kaisa na po tayo doon dahil tinanggap natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin, si Lord Jesus. And this is your assurance that you will share in His glory that Christ lives in us. Amen? Amen. Hallelujah. Next. In Ephesians 3:16, sabi po dyan, I pray, sabi po ni Paul, that from His glorious and limited resources, He will give you mighty inner strength through His Holy Spirit. Amen? Ganun na lang po. Na kung paano po si Paul ay namuhay noon before, same thing din kung ano po yung mga bagay na na-experience natin. Kung may mga testing trials, though ina-account din niya yung mga bagay na naging nangyari sa kanya. Hindi lang yung mga good things, even yung mga bad things na nangyayari sa kanya, kina-account niya eh. Na tinitingnan niya rin parehong blessing. Hindi niya tinitingnan na as bagay na masakit para sa kanya. Doon nakaramdam siya ng mga bagay na masasakit. Pero hindi niya tinignan. Mas nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa kanyang buhay na tinawag siya ng Lord para maging pagpapala doon sa hindi mga anak ng Diyos, sa mga hindi niya. Kasi siya po yung pinili po ng Lord para bigay ng word sa mga Gentiles eh. Amen? Unlimited resources. Grabe po. Amen? Meron tayong unlimited resources. Hindi lamang po only drinks na nandyan sa nakikita natin, di ba? Talaga unlimited resources ng Panginoong Diyos na nasa atin. Number 3, in Christ we share in the riches of God's mercy. In Ephesians 2:4 and 5, sabi dyan, but God is so rich in mercy and He loved us so very much. Hindi lang tayo basta minahal ng Lord. Mahal na mahal na mahal tayo ng Lord. Meron pa ba tatapat sa pagmamahal ng Lord? Diba? Wala na po eh. Bakit mo pa aalisin yung position mo? Bakit mo pa hindi paniniwalaan yung sinasabing position mo? Kung ito na yung mga naririnig mo ngayon, kung ito na yung mga bagay na patuloy na nare-remind sa atin ng Lord, pagtatakahan pa ba natin yung mga bagay na sinasabi ng Lord? Siguro po hindi na. Amen po. At ang panalangin ko po, talagang patuloy po natin makita